Hindi, Tara, panik po kayo. Kahit kung nasa yung Roaldo Reyes, siniko niya ako. Kunin mo yung award. Tong hindi po tayo Roaldo Reyes. Ako yun. Sabi yan ganun. Kuhanin mo. Puta nung tumayo ako. Tinamaan ako ng spotlight. Pagakbang ko na sumabit yung pa ako sa Coax. Gumugulo ako. Magpaputang ng buhay ko ako. Hindi ko makakalimutan itong nangyari sa akin na to. Pagdating doon, pinagtatawanan ako ng tao dahil nakakabulol-bulol ako ng salita. Sabi siyo, umaga na madaling araw. Si Erap at saka si Fernando po, nagtawa. Ito yung maalala ko. Tay, buti walang video nun. Oo, wala akong Hindi mawawala yun. Kanya lang, sino ba ako para, di ba? Hindi naman ako sikat. Driver lang ako. mabait po Fernando. Ba, pinang-extra niya ako para may extra kita raw. Opo. Pina-extra niya ako. Yung umpisahan mo, tatapusin ko yata. Opo. Parang gano'n. Mga palabas po niya. Oo. Maybe. Sige, tinuruan ako. Doon po sila sa gilid ng gulod dumaan. Nung magdadabig na baliktad yung salita ko, hindi na tama, nangangatog ako eh. Tawa ng tawa, pinadabig ako sa iba. Ang bait eh, Fernando po. Kanya lang yun lang, good time ka lagi. Yung naghahanap siya ng kaligayahan ba niya, siguro naghahanap siya yung totoong magpapasaya sa kanya, yung totoong tawa niya. Paglalaroan ka talaga. Tsaka komportable po siguro sa inyo. Kaya gano'n. Parang ang tinrato niya ko may parang pamilya eh. Pero wala po kayong, di ba artista po siya, wala po kayong planong mag-artista din po? Bulol-bulol ka, umiiksi dila ako eh. Paano kung mag-artista ka noon? Yung may mga, sila Leroy Salvador, may mga kwadra sa amin yan eh. Yan, mga nakakahalubilo namin. No schooling nga eh. Parang, siyempre, meron ka inferiority ko, noon eh. Pagka, nahihiya ka na kagad eh. Para kang pagog nun, nakapasok lagi ulo mo ro sa bahay nung eh. Ang paabot ang kagad ng Nining Junior yun para maayos yung mga dirty grade pa noon na ni Tony Treble eh. Ang gagaling eh. Diyan na, nahilig na ako unti-unti na. Kasi sa Santa Ana racetrack, ang tabi noon, sabungan. Oo, ang tabi noon, sabungan. Siyempre, batang hamog kami. Kung saan may pag-asang kumita, gagawa ng paraan, di ba? Ano kami noon eh, ang profesyon namin kalabit penge eh. Pag-gawin mo na to. Kalabit penge nga. Kaya ako tonto ako sa ginawa sa akin ni Boss Atong. Binago niya buhay ko, binago niya ang buhay ng ama, yun lang. Salbahe ka eh. Kaya nga yung word na hindi ako salbahe, mga muhan. Kung ano lang yung totoo, magaling ka sa math dapat. Kung ano yung talagang kwenta, yun ang ibibigay mo. Opo. Iba salbahe eh. Angka, kakanain ka eh. Kasi karamihan ng mga laki ng, sabihin na natin, huwag masasaktan yung iba. Yung laki talaga sa kwarto, na nasa computer, mga Ateneo boy, Lasal boy, kayang lokohin ng batang hamog yan. Opo. Kayang paikuti niya kasi walang experience sa ganun yan eh. Ang alam nila, straight kang kausap eh. Yung mga street smart po, kaya po sila Kaya yun lang, pag dumating na sa English, sa papel, wala nang alam. Pero sa kalye, hindi mo kayang lokohin. Yan ang advantage. That was noong panahon namin. Pero ngayon, tapos ka na ng college, kung wala kang koneksyon, wala ka pang makuha ng trabaho eh. Napakabigat ng labanan ngayon. Di ba? Ang dami yan tapos ang college, call center lang. Hindi na akmaro sa tinapos nila. Kasi iba na panahon ngayon, kailangan sumunod ka na. Kailangan sabay ka rin sa trend, tay eh. No? Dati kasi kakaunti pa tao,
masipag ka lang at tapat ka, naghahanap yung mga milyonaryong yan, na nagrunner ako yung booth nila malayo sa masinang tayaan. Gagawa ng sulat yun. Ito. O, taya mo to. Itatakbo mo ngayon yun. Wala kang intindi. Kahit mabangga ka, para hindi ka nasaktan. Yan. Kaya yung trabaho namin noong maliliit kami. Paano po kumikita sa ganun, Tay? Pag nanalo, kalabit pegi nga, bibigyan ka, balato. So kada panalo, balato, wala? O hindi Hindi. naman? Overall kailangan. Overall. Oo. Ayun, bawa meron kang 3 ipinananaya. Oh. Ganun lang yan. Parang nangahunting ka rin ng swerte ba? Kung saan ka swerte, Pag nalagay sa talo yung amo, wala din, no? hanap ka naman ng nanalo. Bubulahin mo naman yung nanalo. Kailangan may diskarte ka. Hindi pwedeng Oh. Mga bata ko nakakatuwaan ko madalas. Wala. Lahat ano. Basta magaling. Balanse, maganda pamumuto. Ang gulo na ng kulay ng manok ngayon, ang mga breeding talagang kinakarambola kulay ng manok. Di ba? May bulik gold, may talisaying gold, may iba-iba eh. May puti, bulik. Kinakarambola nila kasi advantage dati. Advantage ng stag season yan. Hinigirian kasi. Pagka sa farm mo, walang ganong kulay, walang puti. Biglang nakalaban sa ruweda, puti. Lalandiin nila yung unang palo. Kung magaling yung napatal ka kagad. Kaya ngayon, halos, ewan ko lang 90% siguro na breeder, nag-o-off color. Oo. Lamang ko. Talisayin, ganon, bulik. Nag-o-off color. Kahit konti, Tay, no? Oo, parang pangkulay. Hindi kasi sapat na yung catchcock lang ang same na kulay, no? Ako lagi kong sinasabi yan Kaya hindi ganun kaganda ang sale ko. Dahil yung mga nasa abroad, gusto tatawag, ipadadala yung manok doon sa kung anong probinsya nila, Samar, basta kung lalo-lalo na sa stag. Ang stag, pag sinakay mo na ng aeroplano o barko, binyahe mo, nininervous yan. Nag-o-off yan. Di ba? Pag nag-off, di dumating doon. After other day, ibibitaw ngayon ng under doon. Anong ini-expect mo? Off yan. Hindi papalo. Tatawag na kagad yan. Kuya, niloko ka nung niloko ka ng balwarte gwapo. Bobo yung pinadala sa'yo. Ayoko, masasaktan ako dahil hindi ko intention na manloko Di bali akong walang sale. Mag-utos kayo. Papuntahan nyo rito. Ibitaw. Hanggang sa makapangili po sila. Chicken yung mabuti. Hindi yung meron pa dyan 2 linggo na babalik sa'yo nangingitim yung mukha ko nung ba't itong binitaw mo rito hindi naman nangingitim kasi meron mga tao na hindi aamin na yung palang tubig nakabilad sa araw halahal na yung manok tas iinom yan tatamaan na yan maraming bagay maraming factor kaya the best pag nilabas nyo ng farm wala na yan. Check nila maigi. Check nyo. Kanya nga, pinabibitaw sa inyo Pinahihipo sa inyo. Hindi naman ako katulad ng ibang farm na ito lang 6 na toong pwede yung ibitaw. Ito lang. Hindi ako, hindi. Open po sa lahat. Lahat pwede kong ibenta. Wag lang asawa ko. Kung natitira ko sa akin, asawa ko lang. Tsaka hindi rin yata po papayag. Alis ng farm yan. Parang narco. Kaya minsan nag-iisip din ako siyempre payback. Ano gusto nyo? Mag-ikot tayo? Pwede po. Ikot po tayo. Sarap ka kwentuhan ni tatay. Yan, so mag-iikot na kami ngayon. Kasama natin si Ano yung Tatay swimming pool? Lito. Ay, na kayo rito. Yun. Meron naman may golf cart kung gusto nyo. Yung iba dito.
Ayan na, so nandito na tayo sa ano. Ayan si Manong sa farm Manong. ni Tatay Lito Napakadaling Guerra. manuhin to para yung mga bata Ayan, oh. makapamasyal. So, iikot tayo sa farm. Sakay kayo doon sa kabila. Rose! Ayan o. Rose! Madami yan tayo. Yung butas. 500. May bata. Battery breeding. Kasi ang sistema namin dito, early bird, gaga 15 inahin. Pagtaas ng early bird, pakawala lahat sa range siya, kuha na naman ng 350. Local naman yon. Pagtapos doon, pipili naman dito sa early bird kung sariwa na at saka yung mga naiwan. Kasi ang inahin namin, 1,200 eh. Panggamit na namin yon. Panggamit na lahat. Oo. Sarili na. Para hindi, kasi iiklog. Pag kasi tayo, Iiklog nga siya, tapos mahina naman si milya niya. Ang lalaki, ganun din. Kaya walang mga laman yan dahil nandun na sa, naka-breed na. Gusto niyo makita yung battery breeding? Pwede po, baba tayo? Oo. Napakalinis ng farm dito ni ano? Tatay Lito. Hindi, kulang nga ako sa tao. Sabi ko nga sa'yo, dati akong bakla eh. Gusto ko lagi akong malinis. Kaso kulang sa tao, nakakaawa naman kung pipersahin mo ng pipersahin. Ito, 1 linggo pa lang to. Ang edad na ito, mga ito. Mula sa day old tayo, nandito na sila. Hindi. Pag mga 5 days, saka pa lang namin binababa. Dito namin nilalagay pagka bagong kasi observe. Nagbabakuna ng Marex, no? Oo, kasi dala ng Amerikano yung sakit na yan pag imported. Sa kanila hindi pumuputok yung sakit niyan. Pagdating sa Pilipinas, dahil mainit, doon pala pumuputok ang namumuti mata, bumibisaklat. Kung kailan stag na, tsaka lalabas. Yan ang masakit tayo, no? Pag stag na. Oo, kasi ginansan na eh. Ito na. Ito, CCU. bali na to, 3 araw na. 3 days na. Laki na. Ngayon, magti 3 days ngayon. Ito, less casualties pagka ganito ang sistema. Oo. Tsaka nasa loob. Hindi, step by step eh. Hindi, matagal na ako nagbe-breeding, nagdaan na ako sa casualties. Napakaengot mo naman na alam mong namamatayan ka sa ganong style, uulitin mo pa rin. Diba? Apo. Kailangan, Improve ka eh. at saka isang sinasabi ko matalino ko, kumukuha ako ng tao na alam ko kung saan ko siya ilalagay, na magkiklik siya. Hindi ako matalino, pero ang taong kinuha ko matalino. Tsaka tama to. Ganito yung maganda. Yung iba kasi, di ba, day old pa lang, nasa range na. Medyo mahirap kasi yung ganung sistema eh. Lalo na kung may upland ko, napakalamig. Opo. Tapos yung hangin may halong tubig. Opo. Kaya kailangan, naiinggit ka rin sa mga nagsasabi na ganon. Pero depende yan sa lugar mo kung magpipit yung ganong style sa lugar mo o hindi. Di ba, pipilitin mo para masabi lang na healthy manok mo pagkapisa. Range. Maliit pa ba naman yung aking brooder, ang laki-laki na yan. Ang laki na yan. Oo. Bahay na po yan eh. Kaya pagdating ng 5... Factory na to eh. Parang warehouse na to tayo. Oo, warehouse na to. Ito tayo, mga ilang... nag-aalaga ng manok, nagre-reklamo na, boss. Isda naman tayo. Puro manok eh. Pag kasi tayo, pagka mga 1 month, wala kasing hindi mapapakinabangan eh, no? Wala. Kaya pala marami Hindi supply dapat. tayo sa mga inasal ngayon. Hindi, tsaka kasarapan yung 3 buwan eh, dahil Malambot. malambot. Doon ako natawa. Alang naman daw umuwi lang nila. Oo, matik yung kakainin. Hindi kasi pag 6 months na, mahirap na makulat Malambot ko na, ay matigas-tigas na tayo. No? Hindi, tsaka marami-rami na kinain nun. Oo, Mahirap masakit na. na yun.